Bagong andas ang masisilayan ng mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Enero. Pero dahil dito, hindi na rin daw papayagang sumampa ang mga deboto. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Krus na lamang muna ng puong itim na Nazareno ang makikita sa eskaparating nakapwesto sa likurang bahagi ng Quiapo Church. Ang imahen kasi rito ang ipinuprosesyon tuwing 9 ng Enero kasabay ng kanyang kapistahan. At 2 linggo bago ang muling pagsasagawa ng traslasyon, inihahanda na raw ang puon at ang andas nito na magkakaroon ng bagong anyo kung saan palilibutan na ng salamin. Una, para rin ho nga masigurado ho natin na siya ho ang makikita. Dahil nga kung babalikan ho natin yung mga huli nating pagdiriwang ngayon, medyo dumami ho yung mga nasa taas na mga kapatid natin na umaakyat ho. Kaya hindi na ho makita. Nakatakdang ilabas ang disenyo ng andas sa mga darating na araw. Pero sa impormasyong nakuha ng News 5, ilalagay ang imahen sa loob ng glass case at saka ito ipapatong sa andas. Dahil sa bagong disenyo, hanggang 10 tao lamang ang pwedeng sumakay sa andas. At ang mga debotong nakikipagsiksikan, hindi na pwedeng sumampa. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, John 12:21. Ginoo, ibig naming makita si Jesus. Kaya yun po ang ating pinagbasihan din ng pagpapanumbalik na ating hinahangad. Ito'y hindi pagbabago, kundi pagpapanumbalik ng mas banal na pagdiriwang ng traslasyon. Pero paniniguro ng organizers ng mangyayaring traslasyon, meron pa ring lubid na hihilahin para tumulak ang prosesyon. Isa sa madalas na hangarin ng mga debotong nais makalapit o makasampa sa andas tuwing traslasyon ay ang makapagpahid ng bimpo o anumang klase ng tuwalya sa mismong puon. Paglilinaw ng simbahan, maaari pa rin naman daw itong gawin, lalo't may nakalabas pa ring bahagi ng krus mula sa salamin. Iba-iba ang opinyon ng mga deboto ng itim na Nazareno patungkol sa paglalagay ng salamin sa andas. Mas maganda na ngayon dahil kasi parang nababastos yung mahal na Nazareno pag nagsasampahan sila eh. Yung mga kabataan kasi, puros mga pasikat na lang ang nangyayari. Mas maganda pa rin sana yung dating kinagawian na yung sa paglabas ng puong Nazareno para, kumbaga, talagang panata na yun eh. Ang Hijos del Nazareno Central, pabor naman sa mga pagbabago. Mas maganda nga ho to dahil makikita nila na merong kabanalan dahil ang mahal na senyor lang ang nakikita. Wala hong kaguluhan sa taas ng andas. Hiling nga nila sa mga kapwa-deboto na tutol sa pagkakaroon ng salamin, mas mangibabaw ang malalim na pagtingin sa Panginoon. At sana po sa mga kapwa natin na deboto, sana ito'y parang pasasalamat natin na at least muli isasagawa natin ang nating kaugalian. Ang bida dito, yung mga taong tapat ang pananampalataya at may debosyon sa puong Nazareno. Mula noong December 16, tuloy-tuloy ang ginagawang pag-iinspeksyon sa parehong rutang gagamitin gaya noong 2020. Inalis ang mga nakaharang na kable at sanga ng puno at inayos pati ang mga nakatiwangwang na manhole. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.